Inse. Ah, Inse. sige. Nga pala, baka kayo ay curious kung ano nga ba itsura ng Davao paggabi or madaling araw. Madaling araw pa lang yan. Alas 2:06. Alyong to. Shout out kay Wartwick. Vanessa Wartwick. Martwick. Paano ba ibigkasin? Martwick. Ayan yung ano, daan natin na tukoy nyo ho na nung kayo na si shortcut maglalakad-lakad dati papuntang ano, Buhangin Iniche. Doon din madadaanan nyo rin yung bahay ni ano, ni Sir Ismail sa may Roseville subdivision, no? Isa sa mga oldest subdivision dito sa Davao. Galing dito sa may Albion ito. Ngayon ito, no? Ito yung lugar niya ngayon dito na dati wala to. Ewan ko ano to dito, yung Lanang Golf Club. Yun. Dating Lanang Golf Club ngayon ay business district na siya. Business Park. Ano lang ha, strolling lang tayo dito madaling araw. Time check, alas 2:07. Ito yung itsura ng ating syudad. Yung mga hotel, Acacia Hotel or Acacia. Pinaarte ba na pag Acacia? Acacia man talaga yan. Pizzo Fari. Sa mga may mga pits, no, pwede dyan mamili ng mga pagkain, anything, no, about pits. Tapos Mother's Produce, dati wala yan dyan eh. Ito din, parang nagsha-shortcut din kami dyan sa may ano, sa may Carmelite Road. Sanahan yun na Belisario Heights, tapos Carmelite Road, tapos shortcut ako na saan nga ulit yun. Kung ano, gawa nga tayo na minsan ng ano, mga content na dadaan-daan tayo sa mga short way. Tama, sige, challenge tayo dyan. Challenge ko yung sarili kong ganun. Shortcut tayo. So mula sa Bahada lalabas tayo ng Buhangin, and from Bahada lalabas tayo ng Arcastillo. Yun, tama. From sa Asa lalabas tayo ng Diversion Road. Ayos yun ah. Cybergate. So doon pala nagsisimula yung ano, yung mga mark atawag ito, mga business park, no? Sa Alyong to, sa may Damosa IT Park, Lanang IT Park, Damosa Business Park, tapos doon sa may SM Lanang Premier, and likod doon naman ay may mga call center na may mga BPOs. Asa mo pa bang isa tapos Santobi ay mabubuksan yung 11 hectare naman na Davao Park District by Mega World. Grabe si Mega World. Mega World, Simulant Master, Ayala, sino ka ba? Mga developer na yan, no? Wala na siya baga, wala yun. Dami. Mga mayayaman sa ano yan sila, no? Panigurado international, hindi lang sila Pilipinas. Nagde-develop sila ng mga lugar. Pistaland din, no? Pistaland. Hindi rin basta-basta yan. Pistaland by ano, mga bilyar, tama. Tapos DNCI by construction firm of the Philippines. Doon nasisimula yung ano, yung Alyong to na yun. Land ng business district. Land ng business park. Land ng IT park. SM Lanang Premier. Davao IT pa, Davao Park District. Tapos yun, mga hotel. Ito talaga yung pinakamayaman, no? Siguro kung source of income, ito yun, business district sa downtown Davao. Tapos syempre iba rin yung ano natin, yung ating agriculture area naman sa Kalinan, Torel. Hindi rin natin yan sila pwedeng i-underestimate. Nagpo-produce niya sila ng malaking income, malaking revenue sa Davao. Madurian, tsokolate. Ang problema lang ngayon parang namimili na ng mga kalupaan. May narinig akong ano, mga hearsay, mga chismis ba na namimili daw ang
namimili ng lupa ang China sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia except Philippines. So ang purpose ng mga lupa na yun ay magpa-farming sila ng durian. So ibig sabihin yung ating exportation of durian ay mawawala na, no? Hindi na tayo bibilhan ng China ng durian. So sorry Philippines, boboycott na tayo ng China, mamamatay tayo sa gutom. Totoo yan, no? Tapos hindi lang durian, saging mismo. So sana hindi totoo yun, no? Yung mga narinig natin na okay lang kung durian, wala problema. Kasi hindi naman tayo ganun kalalim na dependent sa durian revenue. Dependent tayo sa saging kasi yun talaga yung buhay sa Mindanao, particular sa Davao region. So kawawa ang Davao Oriental, Davao de Oro, and Davao del Norte pag nagkataon na yung mga binibiling lupa ng mga Chinese ng China government sa Southeast Asia ay para gawing farming ng saging. So paano na lang, no? Kawawa tayo na taga Davao. Diba, siyempre apektado yan yung mga nag-aaral ng Ateneo de Davao University, nag-aaral sa mga mamahaling mga eskwelahan sa Davao, no? Mga universities. So siyempre ang pinatostos niyan na pera galing sa sagingan, galing mga growers, mga beneficiary. So, syempre, ba't pa mag-uupa ang DOL? Bakit mag-uupa ang Lapanday, Marsman sa mga lupa ng ganun kalaking millions, di ba, yung mga kumpanya na yun? Kung wala rin na rin man silang mapupudlos, mabibintahan, wala na silang sales, di ba? Kasi 80% ng consumption ng China, basta 80% ng saging sa Pilipinas goes to China. China alone, 80% na yung kanilang kinukonsumo na saging from Philippines. So, Japan, Korea, Middle East, Europe, America, 20% lang sila lahat pinagsama-sama. Diba? So, ganyan katotoo yung salita na literal na the world won't survive without China. Sige, awayin natin ang China ngayon. Good luck. Diba? Pero hindi tayo dito, hindi tayo international relation. Wala tayong expertise dyan. Wala tayong idea. Basta yun lang, nung binoykot lang talaga ni China ang saging natin sa Davao, sa Pilipinas dati, way back 2012, due to Scarborough Shoal feud issue, no? Basta yung away sa Scarborough Shoal sa time ni President Noynoy Aquino, talagang nag-stop buying sila sa saging natin. So ang saging, sa totoo lang, basta hirap yun, crisis yun, iyak yung totoo, literal taga-iyak sila habang sinachap-chap ang saging, na dapat ay yung isang bunch ng saging sa sahod yun ng isang tao, ang equivalent ng isang bunch ng saging ng Stanfilco, Cavendish, mga ganun, no? So ang equivalent mo is sahod na isang araw na sahod ng Pilipino. Pero dahil nga sa nag-stop buying yung China, so ang value ng saging is wala nang halaga. So mas mahal pa yung 2 pesos na yata, basta something ganun, na mas mahal pa ang karton for boxing. So ang daming mga plantation, no, na nagsarado. So stop yung trabaho. So crisis yun, sobrang crisis, iyak yung mga Pilipino nun. Kaya grabe talaga, no? Hindi ka pag presidente ka, dapat talaga alam mo, no? Alam mo dapat yung mga galaw mo at mga desisyon. Yung desisyon mo talaga isa na siya, life changing talaga sa mga kababayan. So ayun, China, pitang para. So agriculture products, no, sa Kalinan and Torred, hindi natin pwedeng i-underestimate yun kahit na bukid, kasi taniman yun ng saging, tapos ng gulay, tsaka ng durian, kung saan malaki ang revenue na iaabot niya, no, na ipasok sa ating kapirahan, sa ating budget. Diyan kinukuha yung ating mga pangbayad, pang underground cabling system, pang maintain sa ating mga assets and liabilities dito sa ating syudad, para sa beautification lagi. Tapos ngayon
Ito namang urban area is ito ngayong JP Laurel Avenue. Ito yung pinakamayaman na distrito ng Davao na dito mo patatagpuan yung napakadaming mga business parks, IT parks. 14 ang bilang ko. So 15 pala lahat kasi hindi ko na isama yung sa Matina Town Square. Merong Ayala Business Center din doon. Sabi ni sino yun, na hindi daw malalaki ang hindi matataas at hindi matatayog yung mga gusali daw, yung mga IT parks sa Davao. Wala daw mga high-rise building. Tama siya. 101% correct. Walang tallest building, walang mga high-rise building sa IT park sa Davao. But that it doesn't matter for me, sa akin it doesn't matter kasi what matters most is yung nag-generates pa rin siya ng trabaho. Mataas man siya o mababa, medium rise lang siya hanggang 4th level lang. Ang mahalaga ay nag-generate siya ng trabaho sa ating kababayan, kapwa Pilipino. Imbis na tumambay pagkatapos mag-eskwela, graduate, diba? Imbis na nag-aantay na magkaroon ng item, for example, ang daming pumasa ng licensure examination for teacher, diba? Tapos walang item, lahat license na, no? Kaso walang item, hirap magpa-item, kumuha ng item. So you have to work, volunteer for how many years? Diba? For free. Ang iba for free, walang bayad. Oo, pro bono. Ang yan, mahal mag-aral. Tapos magtrabaho ka nang walang bayad, diba? Para lang mag-item. So syempre, kakalaman tiyan, diba? Kakalaman sigmura ng mga magulang, ng mga pamilya na nagpapaaral sa iyo, umaasa. So, all you have to do is mag-call center. So, it doesn't matter kung high-rise man siya. Basta mahalaga, IT park siya, BPO siya. Mahalaga ay nagkakapag-provide siya ng jobs, nag-generates ng income. Generating income para sa ating mga young professionals, mga fresh graduates. Meron silang mauuwing pagkain sa pagkainan. Yun yan, walang magugutom. Siyempre tax din yan. Every peso na ginagastos natin, kahit candy, kahit snowbird jets, maps, diba? Equivalent tax din yan. Ganun. Yan ang tinatawag na life cycles or life chains. Tama ba? Nabasta circulation lang yun. Maraming tao, maraming consumer, maraming business, maraming businesses, maraming pera. Ikot-ikot lang yan. Kaya people means power. So pag maraming tao, marami manpower, no? More people's manpower. More manpower, more income. More income. Diba? Kaya yung China. 1 billion. Pero ano mo kasi yung 1 billion din sa example, 120 Filipinos. Pero wala naman pera, wala naman makain. Gutom naman, diba? We have 120 Filipino people. Tapos ano dyan, mga 70% walang trabaho, tambay, di ba? Wala ding kwenta, di ba? So hindi rin mapapakinabangan ng community, ng gobyerno. Whereas sa China, ang kanilang doon, 1 billion. Correct me if I'm wrong, ha? Pwede nyo naman i-comment dyan sa akin, eh. So bigyan ko ng assignment. Pakicheck nga kung totoo ba na 90% sa China is middle class earner. Middle class earner is yun yung mga sa atin sa Pilipinas sa masahod ng mga more than 30,000 or 20,000. Tama, pag 20,000 ng sahod sa Pilipinas, so middle class earner ka na diyan, di ba? So sa China, walang oligarch. 90% plus is middle class earner. So pag middle class earner ka, ibig sabihin ganun kadami, billions ang mga purchaser. 1 billion ang kanilang consumers. So pag maraming consumers, target yan sa mga businesses. For example, Hollywood. Dati ang China is ginagawang bilin, ginagawang kalaban sa mga palabas ng mga ng China, no? Ginagawang bilin, ganun, terrorist o ano pa bang mga bad images, no, na pinoportray ng Chinese character sa mga Hollywood movie. Pero dahil nga sa nagbago ang panahon, ihip ng hangin, no, so naging giant, naging number 1 na super super powerful ang China in terms of consumerism.
Ngayon, wala ka na makikitang mga villain na mga Chinese characters sa mga Hollywood movies. Wala ka nang makikitang mga hindi mga mga bad images nga, na pinoportray ng mga Chinese characters sa mga Hollywood, or else mababan sila sa mga sinihan ng China. Tama? Mali? Tama. Bakit tayo nilang mababan sila sa China? Kasi nga ang laki nga ng ang laki ng sales nila sa China na makukuha. Billions ang nasa China. Tapos lahat 'yon ay almost 100%, di ba? 90% middle class earner. May kakayahan para bumili ng ticket. Diba? Yun. Kaya kawawa ang Pilipinas kapag aawayin natin ang China. Siguro sa Mindanao, sa mga taga Luzon, taga Visayas, pwede niya sabihin na okay lang, wala naman kaming banana plantation. Wala, kumusta yung mga mangga? Kumusta yung di ba? Kumusta yung mga basta sa Pilipinas consumer, ano ba produkto na kinukonsumo ng China sa atin sa Mindanao? Saging talaga. Pastor yan. Ngayon, merong hidwaan sa karagatan ng Pacific Ocean ba yan? Basta na industry, anumang mga issue na yan. Ilan siguro mga gala. Thank you for watching. Wala tayong naging topic. Yun lang, bali mayaman na distrito sa poblasyon district sa Davao, JP Laurel Avenue. Thank you and bye bye. Ano masasabi nyo? Ingat.